Kumusta mga ka-play to earners? Welcome sa ating YouTube channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ROM Golden Age Tips and Tricks Part 1. Kaya kung gusto mong malaman ito, panoorin mo ang video. Okay, bago natin simulan, remind ko lang na mag-like at mag-subscribe sa channel para mas galingan ko pang gumawa ng play-to-earn content na makakatulong sa inyong paglalaro. Okay, so unang-una nating pag-uusapan ay ang kanyang auto features. Halimbawa tulad nitong paggamit ng automatic skills. So, paano natin siya gagamitin? Ang gagawin nyo lang ay simple mga ka-gamers. Slide down nyo lang tong active skill niya. Ayan. So, pag kulay pula na siya at umilaw, ibig sabihin, automatic na siyang ginagamit. Uulitin ko, slide down nyo lang. Meron ding automatic na paggamit ng potions at saka food buffs. So, punta tayo dito sa kanyang inventory. Click natin yung consumables. Tapos, lagay muna natin itong mga buff saka sa hotkey natin. Yan, lagay natin lahat yan. Mga buffs na yan, kailangan niya yan para mas mabilis niyang patayin yung mga mobs. Okay, so slide down ulit natin. Slide down. Yan. So pag kulay red na siya, automatic na siyang nagagamit. Pwede din nating iset tong potion para automatic siyang ginagamit. Pag umabot ng 80% yung kanyang HP, automatic na ginagamit ang kanyang health potion. I-adjust natin. Pwede natin i-adjust dito sa slide bar. Set natin siya ng 85%. Okay. Sa skills pala, pwede din nating iset yung skills kung kailan siya automatic na magagamit. Click lang natin ito. Ito parang clock icon. Tapos, set natin yung sa akin nasa 3 seconds. Adjust natin siya ng 5 seconds. Tsaka kailangan naka-on itong set time para ma-activate siya. Okay. Okay, so nakaset na yan ng 5 seconds. Or pwede natin siyang i-adjust ng mas matagal para hindi kadalasang nauubusan ng mana yung ating character. So ayan, madalas siyang nauubusan ng mana, kaya mas maganda kung i-adjust natin yung mga active skills niya ng mas matagal na oras. Set natin siya ng 12 seconds. Ayan, para mabigyan siya ng konting oras para mag-regen ng mana. So ayun, patay na yung boss. Okay, nice. Okay, so sunod naman ay itong auto quest future. Click lang natin tong quest tab, tapos click natin yung quest na gusto nating i-auto. Nasa map na pala siya. Okay, so click na lang natin to. Confirm natin para pupunta siya sa kanyang quest area. Okay, yan. So automatic na siyang tumitira ng mga mobs. I think pagkalipas ng 5 minutes, matatapos na yan. Mabilis lang naman mag-auto quest dyan. Okay, tapos na itong mga iba, kaya click na natin. Sa pagtitig pala ng quest guys, recommend ko na dito sa request, recommend ko na take nyo lang tong mga kulay blue tsaka green or itong kulay purple para mas mataas yung makukuha ninyong reward. Sunod naman ay itong sa dungeon, yung kanyang auto progression. Yung auto progression, I think nagagamit lang naman siya dito sa may special na dungeon. Click natin tong gear icon. Tapos, ayan, select natin yung mga dungeons na gusto nating pasukin. Tapos, piliin din natin yung mga level. Mas maganda na sa level 50 muna tayo mag-take ng dungeon para mas mabilis yung kanyang pagpa-farm at mas efficient siyang makakakuha ng item. So, ayan, na-set na natin lahat. Tapos, close natin to. Tapos, click natin tong auto progress. So, ayan, papasok na siya sa my dungeon. Mag-auto progress na siya. Ayan, so kita nyo nasa Shrine of Ice na siya. Ito, dito sa dungeon, Shrine of Ice. Ayan. Okay, so sa tricks naman, ituturo ko sa inyo yung tungkol sa character resource sharing.
Okay, dito kasi sa ROM, halos lahat ng mga resources tulad ng gold, mga crystal, mga gears, itong mga gears natin, pwede natin siyang i-share sa ating mga alt. Pati na rin itong mga costumes na to, pwede din nating i-share sa ating mga alts, pati na rin itong mga guardians. Okay, so turo ko sa inyo kung paano i-share yung equipments sa ating mga alts. Click lang tayo dito. Punta tayo sa may warehouse. So bago natin siya ilagay sa warehouse, syempre i-unequip muna natin. Okay, so equip na natin lahat to. Ano to? Ring of Forest Spirit. Uy, may nakuha siyang epic gear dun sa map na yun. So, ayos ah. Sinuwerte tayo ngayon, guys. Yan. Kaano kaya to? Nako. Sell. Select. Uy, 6. Uy. Pag nabenta ko to, hindi ko na kailangan mag-top up ng diamonds. Ayos ah. Sinuwerte tayo ngayon. Okay. Balik tayo sa video. So, unequip muna natin lahat to. Yan. Okay. Tapos, lagyan na natin siya sa warehouse. Mga equipments niya. Meron pang hindi pa non-equip. Wait lang guys ah. Hindi pala. Naka-engrave pala tong mga to. Kaya hindi siya pwedeng malagay sa warehouse. Ano kasi guys, pag naka-engrave, may sinabing ito engraved. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng i-share sa mga alt accounts natin. Ibig sabihin, doon lang sa main character natin siya magagamit. Ano kasi ito, mga items na to nakuha ko siya dito sa may special package. Dito. Ayan. Hindi pala siya pwedeng ilagay sa warehouse kasi naka-engraved siya. Anyway, lagyan na natin yung mga items na pwede nating i-share sa ating mga alts. Click natin itong multiple select para insanan na. Okay. Select store. Store natin siya. Okay. Pwede din nating i-store tong mga potions kung gusto natin, saka buffs para makuha ng alts natin. Pero okay na to. Kahit yung equipments lang. Pakita ko lang sa inyo. Okay, so restart na natin. Punta tayo sa my character selection. Take note pala guys, para ma-share ng character ninyo yung costumes ay kailangan magkaparehas sila ng class. Halimbawa ito yung main ko kasi sa bow class din ma-share yung costumes niya. Kunin na natin yung items sa warehouse. Yan. Kunin na natin lahat tong items. So nakikita nyo, pwedeng gamitin to ng ating alt. Yung mga equipment na to, equip na natin siya. Yan, tumataas na yung combat power niya. Equip na natin lahat yan. Yan. Halos 14,000 yung nadagdag na combat power sa kanya. Tingnan natin dun sa may achievements. Pwede natin kunin tong mga to. Itong mga pang craft. Yan, nakukuha niya yan pag tumataas yung combat power niya. Yun. Nakuha niya rin yung epic na pang craft. Tapos, pwede tayong bumili pa ng skills na pwede nating ibigay sa ating main character para mapa-level up natin yung skills niya. Ayan. Bilhin natin to. Hindi na natin mabibili yan.
Okay, so lagay natin sa warehouse yung skill book. Yan, store natin doon. Okay, so nakita nyo naman guys, pwede siyang kunin. Okay, so doon nagtatapos ang ating tips and tricks for today. Sana may napulot kayong konting kaalaman. Okay, so remind ko ulit guys, huwag niyong kalimutan mag-like at mag-subscribe. So see you sa part 2.